Good morning po. Welcome back po sa Billy Pascual Autodesk Revit Tutorials. Ang topic po natin ngayon is all about view range. Topic number 13 po tayo sa Autodesk Revit. So naka-open po dito yung mechanical sample project natin. Pero gagamit po tayo dito ng view template na architectural para maipakita po natin ng maayos. So dito nakikita nyo, nag-set po ako ng section nakaplan po tayo sa level 1. So, kung matatandaan nyo, naggumawa po tayo ng nakaraan ng family template nung catch basin. So, dito pinapakita ko po yung sectional elevation na gumamit po tayo ng view template na architectural para na shaded para mapakita natin ng maayos. So, yung view range po kasi ito po yung tinatawag na associate level kung saan, for example, level 1, may option po tayo na pwede po natin i-extend yung view ng extended to above and then extended to below. So, kaklaruhin ko lang po kapag gagamit tayo ng view template, nasa loob na po yung view range kapag gagamit tayo ng view template. Pero pag naka-none po, naka-separate po yung view range na tinatawag. Hindi po siya papasok sa loob ng view template kapag naka-none yung pipiliin natin. So, dito, i-emphasize natin yung loob nung settings ng view range para maintindihan natin. Dito i-open lang po natin yung ginawa kong snapshot para lahat ng maaari nating gawing example or reference is i-open po natin para maintindihan mabuti lalo na po yung mga viewers natin na baguhan dito sa Autodesk Revit. So gumawa po ako ng snapshot dito na naka-section yung in-apply natin kaninang section line dito sa level 1 na layout plan natin. Then pagsasama-samahin natin dito yung lahat ng maaari nating ipakita para maintindihan mabuti nung mga viewers natin. So dito pagka nasa loob po tayo ng view range settings. So labas natin yung option diyan sa kaliwa para lahat po kasi may tinatawag po kasi tayo na associate level, meaning yung for example top slab hanggang bottom slab yung view na makikita mo na ang settings niya is associated level na may specific na depth at malaya naman tayong bigyan ng kumbaga karagdagang view below or karagdagang view pataas or above. So dito mapapansin nyo nilalagyan po natin ng negative yung view natin extend natin sa ilalim para separate yung level na 0. Maglalagay po tayo ng negative para kahit nasa floor level ka ng level 1, makikita mo pa rin yung ilalim kung ilang dimension yung i-apply mo. Dito kasi ipapakita po natin yung view dito sa may level below ng level 0 na kung saan nandun yung depth ng catch basin po natin na bibigyan natin or gagawin nating example para kahit nasa level 1 po tayo is makikita niya sa top view yung catch basin. So, yun po nakaset po yun sa level below. Pero kung associated level at naka-0 yung level sa 0 na hindi natin nilagyan ng
negative na depth is hindi rin makikita yung nasa ilalim. Kasi pansinin niyo po dito sa kaliwa, meron po diyang explanation, yung illustration kung ano yung nasasakupan nung tinatawag na associated level. So, napaka-importante po nito sa settings ng view template natin, or kahit wala kang view template or nakanan, doon ka magse-set sa ise-separate niya dito sa properties yung view range. So, mapapansin nyo dito, binibigyan natin ng karagdagan na depth yung sa may ibabaw naman po. Ang gagawin po natin dito, nasa level 1 po tayo, pero ang gagawin nating example is yung bibigyan natin ng karagdagang application yung view range sa bandang above naman. So, mapapansin niyo po dito, unti-unti nang lumalabas yung sa may roof level niya, kahit nasa level 1 or level 2 yung layout plan natin. So, meaning, pag nilaro po natin yung view range, so ito, dadagdagan po natin ng view papaitaas or pa additional sa above. Bibigyan natin ng karagdagang dimension. So makikita nyo, unti-unting pinapakita ni Revit yung bandang itaas sa may roof level. Bakit? Kasi yun nga po yung tinatawag na view range, kumbaga top to bottom yun. Kahit nasa level 1 ka nga or level 2, basta dinagdagan mo lang ng application na dimension yung bandang itaas or bandang ibaba, mag-e-extend yung tinatawag na view range nga ng top to bottom. So makikita niyo, papapansin niyo po dito, unti-unting nakikita yung bandang roof level dahil ina-applyan natin siya nung karagdagan na dimension. Kaya sineselect natin dito yung level above kasi gusto nating ipakita yung mas extended na view range papaitaas. Kumbaga, parang ganon. So dito dinadagdagan pa po natin ng view. So almost makita na yung kabuuan ng roof level. So ito po yung nakita na pinapakita ko at naisip kong example para mas madaling maintindihan ng mga viewers natin, lalo na po yung mga baguhan, na kahit yun po ang pinaka major function ng view template. Aside from the associated level na tinatawag, pwede mo pa siyang i-extend ng papaitaas or papaibaba yung sakop ng view range mo. Kahit nasa specific level ka lang ng level 1, kung gusto mong ipakita yung nasa ibabaw niya, pwede po. Yun po yung explanation natin dito. Wag lamang po nating kakalimutan i-set up yung associated level or level below or level above. Para doon po mailalaro natin yung gusto nating ipakita na extend papaitaas or extend natin paibaba as per sa desired nung user, kung ano yung specific na view range na gusto niyang ipakita doon sa specific level. So dito nilalaro ko po yung level below. So nakita uli yung catch basin kahit nandito tayo sa level 1 or level 2. Kasi yung catch basin po nasa below siya ng level 0 eh. So yun po, nakikita nyo lumalabas po yung catch basin at may option din po para itago natin siya. Kumbaga, pag level 0 hanggang top slab, hindi mo makikita yung catch basin na yon. So dito naman sa may roof level, basta i-adjust po natin yan. May reference naman po dito sa may bandang kaliwa para lubusan po nating maunawaan itong topic natin na
view range. Pero meron pa pong isang option na related dito sa view range, yung tinatawag naman na plan region. So, yun po yung mas ginagamit siya mostly kapag sa mga high-rise na multiple level yung gusto mo namang ipakita or ise-separate niya yung bawat level as per sa gusto mong ipakita. So, next topic na po yun. Medyo madugong paliwanag po ang kakailanganin natin doon. So, dito po muna tayo. Ang importante po dito, ulitin ko po, kapag yung view range, once na gumamit ka ng view template, yung settings ng view range po is papasok na. Papasok na siya sa loob ng settings ng view template. Pero kapag nakanan ka at hindi ka naman gagamit ng view template, is yung view range ng settings is dito mo na makikita sa properties. Klaruhin ko lang po para hindi po magkaroon ng confusion or kalituhan yung mga viewers natin na baguhan. So, napakalawak po ni Revit. Fundamentals lang po muna ang ituturo natin para kumbaga sa sasakyan po is pag-aralan muna natin i-drive yung system ni Revit. Tsaka na lang po natin yung pag-aralan yung iba pa dahil napakarami pa pong settings ang kailangan nating malaman dito. Kahit po ako na nag-training na hindi ko pa, aminado po ako na napakalawak po ni Revit na marami pa po tayong kailangan at dapat tuklasin para ma-explore natin yung software na to. Na masasabi ko na in the future, napakalaking bagay pag natutunan mo si Revit at ia-apply mo na siya kung gusto mong maghanap ng trabaho sa Pilipinas or dito sa abroad. So sana nakapagbigay po na tayo ng inspirasyon sa mga baguhan na viewers natin na patuloy na sumusubaybay dito sa Billy Pascual AutoCAD and Autodesk Revit tutorials. Maraming salamat po. Kung may mga tanong po kayo, mag-email lang po or mag-chat. Sasagutin ko po yung mga tanong nyo. Maraming salamat po uli. Billy Pascual po. Maraming salamat po.